Ayun, magandang araw mga idol. Ito muli ang inyong Anluagi. Nandito ako ngayon sa isang bahay na mini-maintain ko. Dumalaw ako at medyo tiningnan ko kung ano yung mga problema dito at ating gagawin. Dahil ang bahay na ito ay alagang-alaga ako. Dahil ito ay merong kasaysayan. Ang bahay na ito ay matagal na, nung panahon pa ng mga Amerikano ay bahay na ito. At ayon sa may-ari ay ito ay naging garrison, yung taguan ng mga armas ng mga panahon. So yun ang kwento dito mga idol. Ayan, magandang umaga mga idol. Ito po muli ang inyong Anluagi. Nandito po tayo at tayo ay magsiservice ng isang genset, no? Isang Dinyo genset. Meron siyang 45 kb. Ito yung soundproof na Dinyo. So ayaw po siya mag-start. Titingnan po natin kung anong dahilan. Baka po yung battery. So yun muna i-check up natin ngayon mga idol. So ayan po, tandaan po muli natin, dala po natin lahat ang serbisyo na tungkol sa mga electrical at saka sa mga pambahay, pintura, repair. Yan. So ayan, kung ngayon lang po kayo nadaanan ng aming video, pwede po naman kayo mag-subscribe mga idol. Wala po namang bayad yan. Ayun, salamat po ng marami. Tandaan natin, sa Anluagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo. Ito po muli ang inyong lingkod. Sumasaludo sa inyo. Ayan, tara. Buksan na natin. Nasa atin na yung susi. So titingnan lang natin, no? Ayan. Ayan, tingnan natin. Ayan, naka-on na. Wala talaga. Walang power. So sara uli natin. At doon tayo ngayon sa battery pupunta. Ayan, ito yung battery niya. Ito yung baterya na ginagamit sa cell site, na storage na battery nila. So ngayon, trial and error, kasi binuksan natin, wala ng tubig. So binuksan natin kahit sa tinatawag na maintenance spray. Gagawa natin ng paraan, baka mabuhay pa eh. So itong ginamit muna namin. Yan, distilled Wilkins. Kasi ngayon, pagka hindi pa talaga gumana, gagamitin na natin yan tatapon natin to, tapos lalagyan natin ng battery solution. Pero tumaas naman yung niya yung reading. Kaya obserbahan natin kung anong mangyayari. Pag gumana yung generator mamaya sa mga bandang, sabi natin na mga 4 na oras tayo nag-charge, edi success. Ayun, tuloy lang natin. Ayan mga idol, nagkakarga na siya. Ayan, good naman yung battery. Sabi nga dito, full na. Mamaya tatagal-tagalin pa natin kasi yan, magdadalawang oras pa lang. Kailangan nating mapaabot mo lang ng mga 4 hours para malaman natin kung tumaas talaga yung charge niya. Yung voltahe niya nananatiling 24 volts kasi dalawa siya, naka-series. So ngayon, ang kailangan lang natin lumakas yung kanyang pressure o yung amperahe para kaya niyang itulak yung pinaka-starter niya. So ayun, hintay-hintay pa tayo ng konti mga idol. Itong isa medyo mahina pa. Ayan, may naka-orange pa eh. Ibig sabihin kalahati pa lang, hindi pa talaga siya nagpo-full charge. So hintayin pa rin natin siya. Pag yan ay naglipat dito sa full, tapos nagpunta doon sa good, yung dalawang green, medyo okay na siya. Gaya nga ng sabi ko, ito yung baterya na maintenance spray. So siyempre may tubig din yan. So tayo naman, tinatry lang natin kung kaya pang mabuhay, kasi doon sa ibang baterya ng tricycle, ng motor, nagagawa natin yung ganyan kahit maintenance spray. Talagyan ho natin ng tubig, nabubuhay uli siya.
Kasi siyempre po, hindi natin tinutubigan yun, nakakati din yan kapag dating ng panahon na lagi siyang ginagamit, umiinit, nauubos yung kanyang solusyon or yung kanyang tubig. So ayun, hintayin pa natin. Ayan, patuloy nating monitor yung kanyang charging. Ayan, ayan mataas pa nasa 4 pa. Pero medyo mabilis-bilis naman bumaba. Ayan, nasa ano na to, 3.5. So ayan, pagkalipas ng mahigit 4 na oras, ayan na, bumaba na siya sa 0. Ayan, pwede na. Pero hindi natin tinatanggal yung charger. Bayaan lang muna natin siya dyan. Ayan, nakakabit pa siya. So naka 24 tayo, naka-series yan. Ito yung kanyang negative, pumasok doon tapos bumalik dito, yan positive, tapos ito yung kanyang negative at saka yan yung kanyang positive. Try natin i-start, i-on na natin. Ayan, check natin ang panel. Ayan, buhay siya. Try natin, i-start natin. So ayan, heater natin, dito. Tingnan natin kung aapoy ito. Kailangan pumula yan. Ayan, ayan, nagre-read na siya. Sana umi-start. Ayan. Ayan. Go. So ayun mga idol, success yung ginawa natin na pag repair natin dito sa battery. Ayan, napa-start natin. Kulang lang talaga sa tubig. Kahit maintenance free ay wala na siyang tubig Sabi nga trial and error, pero gumana siya, kailangan talaga niya may tubig. So ayun, umaandar na. Okay, ayos mga idol. Yan, pinasasama ko na pinturahan. Yung mga kalakalawang pinapatanggal ko sa kanya para pinturahan niya, para hindi naman kalawangin ng tuloy-tuloy. So ayun, ganun lang. Ganyan talaga ang maintenance, pagpinsaga. Ayan, natapos natin mga idol yung generator. Meron pa rin pala silang ibang problema dito, hindi daw gumagana yung pump, saka yung sa kabila sa washing machine, at saka yung water pump nila dito. Ayan yung pump nila. Chinik natin kanina pero talagang ayaw gumana at mga walang kuryente. So check natin isa. Tingnan muna natin lahat. So dalawa kasi ang linya nitong bahay na to. Ayan, dalawa yung metro niya. Ito, matagal ko na itong kinabit. Ito, meron siyang NEMA 3R. Diretso yan hanggang doon. Ayan. Kasi luma na itong bahay na to Ayan. Diretso doon, dito dumaan. Tapos diretso doon. Yun. Yan. Papasok dito hanggang dito sa may loob dito. Yung pump na yan, ayaw daw mandar. Yan ang nagsusupply dun sa tubig dun sa taas. Kita mo yung tangke na yun, dalawa. Ako rin naggamit dyan, tagal ng panahon yan. So ito yung mga luma pa yung kanilang mga circuit. Ayan ayaw gumana, walang kuryente. Ayan. Tapos ito may generator din sila dito. Yan, check natin yan muna. Yan, hanggang dito sa terrace na to, sakop siya ng kuryente na walang supply ngayon. Tapos ito yung banyo, wala din. So maraming walang kuryente. Apektado yung kalahati ng metro ang nawala ng supply. So gaya dito. So ayan, check natin lahat. So ayan, check natin. Ito yung main, ito yung double throw. Ito yung unang ginawa ko. Yan. Tapos ito kalalagay ko lang yan, mga ilang taon pa rin lang. Ayan. Tingnan natin ngayon yung kodigo.
Yan o, medyo bura-bura na, matagal na kasi talaga yan eh. Yan o, halos hindi na mabasa eh. Pero nandito pa rin yung ano, yung pirma ko ito. Yan. Alam ba ninyo kung kailan ko ginawa ito? Yan, ayan o, May 27, 1996. O, di ba? Matagal-tagal na rin eh. Yan. Check natin ha. Open muna natin para makita natin yung wire dun sa loob para matest natin. Kailangan tanggalin natin yung pinaka cover. Ayan, nabuksan na natin. Yan, 2, 3, 4, 5, 6. So ito, wala namang problema dito eh. Ayan, check natin. Pero tingnan muna natin ha, kung yung ating tester nasa tama. O ayan, lagay natin sa 220 AC. Tara, check natin. Ayan, meron. Ito wala. Circuit 4 wala. Nag-trip pala eh. Ayan, okay na, try natin. Puntahan naman natin yung CR kasi kasama to sa walang ilaw eh. Ay, pasok tayo. Ayan, check natin kasi may breaker din yan dito. So check natin kung may ilaw na. Ayun, meron na, gumana na rin yung kanya exhaust fan. So dito naman tayo sa may washing machine. Yan, ito yung washing. So ayan, ito yung outlet nya. Meron pang adapter. Ayun, meron na. Itong isa automatic naka-ilaw na. Tingnan natin yung ilaw nya dito. Ayan, switch nya. Yun. Oh, meron na. So ito na lang isa yung ang tawag dito, Jetmatic. So ito naman may plangka to. Ito. Ayun. Okay na. Ano na, may kuryente na tayo. So ito, mayroon na tayong kuryente, may power na dun. Check natin kung aandar na siya. Yan. Ito yung kanyang pinaka-check. Wala. Ayan. Umuugong lang siya, kunti. Check natin. Buksan natin. Kaya stack up eh. Yan. Yun. Tigas. Tigas yan. Yun. Medyo ano na. Try natin paandarin. No? Malambot na eh. Switch natin na, tingnan natin kung andar. Yun, mandar. Oh. Ibig sabihin kunti lang yung ano niya, deposit ng ano, puno na yung tangke agad. Oh, at least umandar na siya. Kung mga idol mayroon pang problema, may butas pala oh. Ito naglilik. Ayan o. Nako, daming problema pala dito. So ayusin muna natin yan. Yan, ganun lang mga idol. Minsan pag nag-stack up, narinig mo umuugong lang, pwedeng nag-stack up lang siya. Pero kapag hindi naman i-stack up, ibig sabihin yung capacitor niya may problema. Ayan, maandar siya. Kasi may leak nga doon sa ano eh. May leak doon kaya umaandar-andar siya. Ayusin muna natin yung leak niya para siya ay hindi umandar ng umandar. Sayang kasi ng tubig saka ng kuryente. Ayan po, at dahil natapos na natin yung mga ginawa natin, yung nag-service tayo ng mga problema dito, mamamasyal tayo, iikot ko kayo dito sa bahay na to.
Tara. Yan, ito yung tangke ng tubig nila, yung pinaka-tower nila. Yang kahoy na yan, ayan ay ano ng Meralco, yung poste na hinati-hati namin, tapos ginawa akong dingding ng tower niya. So doon ko ngayon kinabit yung tangke sa taas. Ayan. Tapos ito naman, yan yung dating at itong lugar na to, yan, ito ay dating swimming pool, no? Ginawa akong terrace. Yan, medyo matagal na rin, siguro mga 1990. At yan yung hitsura ng bahay. O, kitang-kita mo, ganda, no? Yan. Tapos dito tayo sa may kabila, sa may labas. Ayan, oh. Kita nyo yung puno ng santol. Ang laki-laki na. Tapos inakapan niya yung ano, yung pinaka bakod, no? Ayan, yung mga puno, oh. Ang lalaki. Tapos ito yung bagin. Kita nyo kung gaano nakalalaki yung bagin, yung vines, ano. Tapos yun, may parang mga korti-kortina pa, yung mga lumalawit-lawit na ugat na yan. Yan, ganyan yung ganda ng paligid ng bahay na to. Ayan, mayroon pa dito sila nung awang ko ang alam ko dito, natatandaan kong pangalan ng santo na to, yung si Asisi, kasi siya may mga alagang ibon. Tapos kita nyo, ang lalaki ng halaman, diba? Ang gaganda, oh. Tapos dito, yan, baba tayo sa hagdanan. Bumaba na tayo doon sa pinaka-tiris. Ayan, oh. Diyan tayo dumaan pababa. Yan yung malalaking bagin. Tapos ito, ayan yung, hindi ko alam kung anong tawag sa halaman na to. Tapos ito may mga hakbangan dito. Yan, oh. Palundag-lundag tayo, no? Tapos ayan yung mga parang bagin ito. Yan. Tapos itong bahay na yan, alam mo ba yung bahay na to? Ayon sa may-ari nito, ano pa to? 1939 nang mabili noong kanilang ano, mga magulang. So may anahaw pa dito, yung pambansang dahon, no, ng Pilipinas. Ayan. So dito tayo sa kabila, no? Dito naman tayo. Ayan. Medyo maingay mga idol, maraming aso kasi dito. Ito yung hagdanan na to, ako ang gumawa nito. Dati kasi yan, medyo parang pabilog yung mga baitag niyan, paikot ngayon. Tapos, ayan, binago ko yan. Ginawa ko ng straight. Yan, diba? Ayan naman yung gate, yan yung papasok dito. No? Ayan, tinan mo yung hitsura ng bahay, diba? Ang ganda, antik eh. Ayan, no? Yan, ang daming dahon, no? May nagwawalis. Ayan, ito yung isang mini-maintain ko rin na bahay. Ayan, kulay brown, pininturahan ko yan noong 1998 pa, no? Ayan, ikot pa tayo. Tapos dito, ayan, kita mo yung may malaking puno, mabulo yan. Ayan, tapos may mangga, may sampalok, may nyug. Ay, dito na tayo sa kabila. Ito na yung filter nung swimming pool dati, eh. At saka ito pa, itong bahay na to, ako pa ang nagawa nung yan, yung tangke ng tubig na yan. Yan, ako pa ang gumawa niyan 1998. Oh, ayan mga idol, diba? Ang ganda. Ancestral house kasi ito mga to, ang compound na to. Hindi lang natin pwedeng sabihin kung saan lugar ito kasi for security reason. Ano po? So, ganun po. Salamat po ng marami sa inyong panonood, ano, sa inyong pagsubaybay. Ito po muli ang inyong Alwagi. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayong palagi.